sa ilalim ng karagatan. Parang may fiesta dahil sa tingkad ng kulay na mga ito. Ang ilan, masayang nagsasayaw. Pero kapansin-pansin ang nilalang na ito, na parang tahimik at hindi gumagalaw. Pero huwag papalin lang dahil bigla raw itong nananakmal. Sa isla ng Romblon, nakatira ang isang walang imik na nilalang. Tahimik at tila walang pakialam. Pero tiyak daw ang kamatayan kapag nasakmal ng bibig nito. Tinatawag na ambush master ng karagatan, ang frogfish. Dive master, Bebe. Hi! And Andy, their guide. Excited ako, no? Kasi I like seeing colorful marine biodiversity and some weird looking fish. Itong frogfish. What you need is what? Patience? Yes. And good eyesight, ha? Welcome to the underwater world. Iba yung mundo sa ilalim, tahimik, peaceful, and then biglang bubulaga sa'yo yung napakagandang mga kulay sa ilalim ng tubig dito sa Romblon. So, let's get ready. Nasa 20 dipa o singtaas ng 2 poste ang ilalim ng tubig na aming sisisirin. Wala pang 5 minuto, isang orange frogfish ang bumungad sa amin. Nakapwesto ito sa matitingkad na corals o bahura. Ang kanyang pananahimik, posibleng senyalis ng paghihintay para umatake sa mas malilit na isda. Sa loob ng 6 milliseconds o mas mabilis pa sa kisap mata, kaya nitong lamunin o kainin ng buo ang kanyang target na pagkain. Hindi tulad ng ibang isda, bihirang lumangoy ang mga frogfish. Ginagamit nito ang pectoral at pelvic fins para maglakad. Itsura nito, akalain mong corals ang puting frogfish na naabutan naming nagpapahinga. Ang mga frogfish may kakayang magbago at gayahin ang kulay ng kanyang paligid o camouflage. Parte ito ng kanilang depensa sa mga kalaban sa dagat. Meron kami nakitang puti na may stripe. Ano mo ginagaya niya yung mineralization doon sa bato. Pero pag tinignan mo mabuti, it's another frogfish.
Itim na frogfish naman ang aking nakita. Maliit ang mga mata ng frogfish kung ikukumpara sa ulo nito. Pero matalas ang paningin pagdating sa galaw ng kanilang biktima. Itim siya, tapos marami siya mga puti-puti sa katawan. Akala mo punta ka sa isang planetarium na madilim, tapos may mga stars na maliliit. Parang ganun yung design niya. Ang Romblon ay matatagpuan na malapit sa Verde Island Passage, isang lugar na tinagurian ng California Academy of Sciences bilang Center of Marine Biodiversity sa loob ng Coral Triangle. Tumambad sa akin ang mag-asawang frogfish. Tila nagpapahinga ang dilaw na lalaki at itim na babaeng frogfish. Conditioning ang tawag sa ganitong pag-uugali. Paraan nila ito para ihanda ang sarili sa kanilang pagpaparami. Unti-unting lumalaki ang tiyan ng babaeng frogfish. Habang nabubuo sa loob niya ang libo-libong mga itlog. Ang lalaking frogfish naman, tahimik na nagmamasid hanggang maging handa ang babaeng isda na mag-breed. Daddy frogfish sa likuran ng mommy frogfish nagbabantay. Kapag kasi napansin siya ng buntis na frogfish, posibleng akalain na banta ito sa kanilang itlog at kainin bigla. Ang frogfish ay tinawag na frogfish mainly po sa kanyang itsura. Maiksi lang siya, malapad, may malaking bibig, at the same time, yung dalawang pectoral fins niya ay parang nagsisilbing paa na kamukha ng mga palaka. Nagre-range naman siya ng mga few centimeters hanggang sa around 1 foot. Matatagpuan ang mga frogfish sa Indo-Pacific region. Sa tala ng International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List, tinuturing na least concern ang mga frogfish. Ibig sabihin, hindi pa ito malapit maubos sa wild. Ang nakikita nating threat doon talaga is yung posibleng illegal and destructive fishing activities. Kagaya po ng effects po, siltation, dulot po ng marble quarrying, and run-off doon sa mga kabahayan. Ito po ay posibleng mag-cause din po ng decline ng reef area doon. Hindi umaatake ang mga frogfish sa tao. Kung sakali mang lumapit ang mga ito, ay bilang depensa lamang. Hindi rin sila nakakalason o nakamamatay. Yung frogfish, iba-ibang kulay niya. Maaliw ka sa iba't ibang uri ng mga frogfish. And siya yung isa sa mga dahilan kung bakit na-preserve itong lugar na ito. At in fact, ginawa ng Marine Sanctuary yung ibang parts of this area. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.